Magandang hapon po. Isang pulis sa Quezon ang nahuli kam na nanggulo sa isang tindahan. Ang nakainom na pulis ilang beses nagbanta at nagpaputok ng baril. Nakatutok si Jamie Santos. Alas 2 ng madaling araw kahapon, nakuna ng CCTV na nagsisigaw ang lalaking ito sa labas ng isang tindahan sa Lucena City. Tila may hinahanap siya. Asan yung kasama mo? May hawak siyang baril at itinutok sa mga tao sa loob ng tindahan. Asan yung kasama nung tumira sa akin? Umalis na po, nandun nagpunta. Ilang beses din siyang nagbanta. Papatayin kita. Alam mo nakaludo itong baril ko? Hindi ko kaya ang patayin ko. Pinagsisipa niya rin ang harapan ng tindahan. Ilabas mo yung doon na yun. Nandun yung babae lang nandyan, pero wala po yung lalaki dito nag-ano sa inyo. Hanggang sa paputukin ng lalaki ang baril. Ang nasa loob ng tindahan, ikinandado ang harang na grill sa tumakbo papasok. Base sa investigasyon, kinilala ang lalaking nagwala na si Patrolman Rodolfo Avila Maglang-Awa, pulis na nakadestino sa Lopez, Quezon. Lasing daw ito at bumibili ng yelo noong una. Pero isang lalaki raw ang dumating para bumili ng segarilyo at biglang tinutukan ng baril ng pulis. 2 customer pa raw ang dumating at pinagbantaan din ng pulis. Kaya pinapasok sila na may-ari ng tindahan sa loob. Sila ang nakitang kausap ng pulis sa kuha ng CCTV. Ang pulis isinuko ng kanyang kapatid sa presinto. Nakuha sa kanya ang ginamit niyang baril. Inireklamo siya ng mga biktima ng tangkang pagpatay, panunutok ng baril, pananakit at pagpapaputok ng kanyang service firearm. Tiniyak ni Police Colonel Romulo Albacea, Quezon Provincial Police Director, na mahaharap sa kasong kriminal at administratibo ang pulis, na dokumentado raw ang ginawa sa CCTV at mga pahayag ng mga testigo. Sa pahayag na pinadala sa GMA Integrated News ni PNP spokesperson Police General Jean Fajardo, sinabi niyang kakasuhan ng pulis ng grave misconduct at iba pang kaukulang paglabag na may parusang pagpapaalis sa serbisyo. Bukod pa ito sa isinampang kasong kriminal. Sinusubukan pang kuna ng pahayag si Maglang-Awa na nakapiit ngayon sa Lucena Custodial Facility. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Inimbestigahan ngayon ang kaso ng pagpatay sa isang enforcer ng SAIC o Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Sinisilip kung may kinalaman ang trabaho niya bilang enforcer sa EDSA Busway. Nakatutok si Jonathan Andal. Siya si Hervin Cabanban, traffic enforcer ng SAIC o Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Natuldukan ang kanyang pagsiserbisyo ng pagbabarilin sa kanyang bahay sa General Trias, Cavite. Batay sa investigasyon, pasado alas 2 ng madaling araw kahapon nang pasukin ng mga di patukoy na salarin ng kanyang bahay. Pagkatapos barilin si Cabanban, tumakas sa mga salarin sakay ng van. Saan mga tama, sir? Agad na nasuwi si Cabanban sa tinamo niyang mga tama ng bala sa leeg, pisngi at mata. Kanina nakiramay sa burol ni Cabanban si Assistant Secretary for Special Action and Intelligence Committee for Transportation, Jose F. Lim. Sa isang pahayag, mariing kinondena ni Lim ang anyay walang saysay na pagpatay kay Cabanban. Pangako ni Lim, gagawin nila ang lahat para mapanagot ang nasa likod ng krimen. Tiniyak din ni Transportation Secretary Vince Dizon na hahabulin ng sino mang pumaslang sa enforcer. Ani ay pinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mabilisang pagresolba sa krimen. Nakikipagtulungan na raw ang DOTR sa PNP para sa investigasyon. Iniimbestigahan pa kung may kinalaman sa trabaho ang pagpatay kay Cabanban na isa sa mga enforcer sa EDSA Busway. Ayoko munang pangunahan yung investigasyon, no? Pero alam niyo naman ho, no? Laging may risk sa buhay ng mga enforcers natin dahil sa trabaho nila. Pero hindi pa ho natin alam kung ano ang dahilan nitong pagpatay sa kanya. Agad naman daw nilang tinulungan ang pamilya ni Cabanban at tiniyak ang kanilang kaligtasan. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Walang kahina-hinalang nakuha sa Taal Lake ngayong araw ang mga diver na naghahanap sa mga nawawalang sabongero. Inilabas naman ng Philippine Coast Guard ang underwater video ng pagsisid nila sa lawa. Mula sa Laurel, Batangas, nakatutok live si Bon Aquino. Bon.
Ivan, sa unang pagkakataon, ipinakita ng Philippine Coast Guard ang isa sa kanilang underwater video ng kanilang search and retrieval operation para sa mga nawawalang sabongero na umano'y itinapon dito sa Taal Lake. Sa drone at underwater footages na kuha kahapon ng Philippine Coast Guard, makikita kung gaano kalabo ang tubig na sinisisid ng mga technical divers sa ilalim ng Taal Lake. Merong mga talagang sucks doon sa bottom, probably from feeds, no? Pero yun yung iniisa-isa na check natin, yung mga laman, kinakapa ng ating mga divers para to really help. Ganito rin daw kalabo ang tubig sa kanilang diving operations ngayong araw. Pero kumpara noong mga nakarang araw, wala silang nakuhang suspicious objects. Nag-move tayo ng northeast, no? 10 meters northeast using the jack stay search method na tinatawag, which is a straight line then going back. Initially dun sa area na yon, negative yung nakuha natin, so we will be adjusting to another part, no? We will move again. So hanggat makover natin yung buong kumbaga circumference ng buong search area natin. Sabi ng PCG, lubhang mapanganib para sa mga technical divers ang pagsisid sa ilalim ng lawa dahil malabo at maburak ito. Masusi po ang ginagamit nating mga search pattern and search strategy. Talaga, we always wanted to maximize na bawat baba po ng ating mga divers ay meron po tayong makikita as much as possible. Kasi, again, we are compromising the lives of our divers here. May hyperbaric doctor na tumitingin sa mga diver bago at pagkatapos nilang mag-dive. Dahil buhay ang nakataya sa bawat diving operation, naway mawala na nila mga spekulasyon ng tanim sako o tanim buto. That's normal, no? We cannot, sabi nga lang, we cannot please everyone. Basta kami yung inyong Philippine Coast Guard, katuwang yung Philippine National Police and the Department of Justice. Tuloy-tuloy lang namin gagawin yung aming trabaho professionally, diligently and properly as much as possible until such time that matapos namin yung area na i-search. Dismayado naman ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun sa ginagawang recovery. Apparently, based on the picture, sinabog nila yung contents, nilipat sa ibang sako. And, for you to do that at the scene, alanganin yun. Kasi yung contents, lahat, pati yung sako mismo, dapat yan in-examine mabuti kasi you consider that as evidence. Dapat anya may forensic doctor din sa lugar. Welcome naman sa PCG ang mga ekspertong gustong tumulong. Pero paliwanag ng PCG, kapag may nakapa sa ilalim, ini-inform muna nila ang DOJ at SOCO kaugnay nito at kapag may go signal na, tsaka lang nila iaangat ang object. Agad din nila itong ito-turn over sa SOCO para matiyak na masusunod ang chain of custody ng mga ebidensya at walang malabag na lehitimong proseso. Ang NBI Forensic and Scientific Service sinabing wala pa silang natatanggap na sample mula sa mga na-recover sa Taal Lake. Oras na matukoy na buto ng tao nga ang mga nakita. Saka lang daw maaaring magsagawa ng DNA test sa mga buhay na kaanak ng mga missing sabongero. Ivan, kinumpirma naman ng PCG na darating na rito sa Taal Lake bukas yung kanilang remotely operated vehicle o ROV. Malaki yung maitutulong nito, Ivan, dahil may kapasidad ito na makita yung ilalim ng lawa ng hanggang 1,000 feet. At kapag may nakita raw itong suspicious object, ay dito na nila pwedeng pababain yung kanilang mga divers. Ivan? Maraming salamat, Von Aquino. Naaresto na ang ika-4 na suspect sa pagpaslang sa isang babaeng estudyante sa Tagum City, Davao del Norte. Susi, sa pagkakakilanlan ng mga suspect ang kuha ng CCTV ng kapitbahay ng biktima kung saan sila nahagip. Nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Nagtapos bilang third honorable mention noong senior high school sa Ateneo de Davao University ang 19 na taong gulang na si Sofia. Papasok na dapat siya sa University of the Philippines, Diliman. Pero ang kanyang sanay maliwanag na kinabukasan, nagtapos sa karumal-dumal na pagpaslang sa kanya. Natagpo ang patay si Sofia sa loob ng kanyang kwarto sa Tagum City nitong Miyerkules na may 38 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan.
Bumuhos ang pakikiramay ng mga kakilala at kaibigan ni Sofia at kanilang pamilya. Naaresto sa Davao City ang ika-4 na suspect. Nakuha sa kanya ang isang baril na walang kaukulang dokumento. Na-inquest na ang 3 unang naaresto na pawang mga minor de edad. Nakilala ang mga suspect nang makita sila sa CCTV ng kapitbahay ng biktima na pabalik-balik sa harap ng bahay, isang araw bago ginawa ang karumal-dumal na krimen. Hindi na nagbigay ng pahayag ang mga magulang ng biktima. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Orgil Relator, nakatutok 24 oras. Sa Setyembre na ang muling pagsalang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Maayos ang kanyang lagay ayon sa kanyang lead defense counsel. Nanindigan din siyang hindi saklaw ng ICC ang dating Pangulo at hiniling na agad siyang palayain. Narito ang aking report. Mahigit 2 buwan bagong confirmation hearing ng Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa September 23. Patuloy na naninindigan ang kanyang defense team na walang jurisdiksyon ng ICC sa dating Pangulo. Kaya raw dapat hindi magpatuloy ang paglilitis ng Pangulo at dapat siyang palayain. Pero patuloy raw ang defense team sa pagsuri sa libu-libong dokumento na mga ebidensyang isinumite ng prosekusyon. Kabilang dito ang listahan ng mga tatayong saksi laban sa dating Pangulo. What I can tell you that as far as the defense is concerned, there are no great surprises here. Kung ang prosekusyon handa na magpresenta ng mga testigo laban sa dating Pangulo, balak kaya itong tapatan ng depensa? Obviously, as defense counsel, you wouldn't want to disclose your own evidence to the prosecution. Keep your cards close to your chest. So it would be a mistake to fly any witness to The Hague. I won't be calling any witnesses at the present moment in time. And I don't think that the family has any intention to do that either. In good spirits kung ilarawan ni Kaufman ang kondisyon ng dating Pangulo. Pero hindi rin naman daw ibig sabihin wala siyang iniinda. Kamakailan kumalat ang litrato umano ni Duterte na nakaratay raw, bagay na pinabulaanan na ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Publishing health bulletins concerning an ICC suspect is not considered appropriate. It's an invasion of medical privacy. What I can say is that the former president will have to be brought before the court at some stage in the near future. And then the whole world will see the condition that he's currently in. Tumanggi naman magkomento ang tagapagsalita ng ICC sa kondisyon ni Duterte. Pero tiniyak nilang ginagawa nilang lahat para matiyak ang kalusugan ng mga nasa detention center. Bukas naman ang kampo ng depensa sa resolusyong inihain ni Senador Alan Peter Cayetano na nananawagang i-house arrest na lang si Duterte. It's every Filipino's right to be tried in front of a Filipino court, in front of a Filipino judge, and to be prosecuted by a Filipino accuser/prosecutor. Sagot naman ni Kaufman sa hirit ni Palace Press Officer Claire Castro na dapat galingan pa ng defense team ni Duterte ang kanilang estratehiya. Well, I'd kindly thank Claire Castro not to interfere with the job that I'm doing, just as much I wouldn't interfere with the job that she's doing, but she seems to have a rather unhealthy obsession with me. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Castro at ang prosecution panel kaugnay sa mga sinabi ni Kaufman.